Ew! Ikaw na naman? Namumulot lang po ako, ma'am. Sandali lang po. Ang baho mo! Nakakadiri! Hindi ka ba nahihiya? Trabaho ko po ito eh. Trabaho? Basura ang trabaho mo. Basura ka rin. Hindi po ako basura. Huwag mo nga akong sagutin. Mga tulad mo, pabigat sa lipunan. Dapat hindi na nagpapakita sa lugar na to. Hindi ko naman po kayo ginagambala. Alam mo ba kung gaano kamahal ang unit ko dito? Isang buwan ko pa lang, hindi mo kayang kitain sa isang taon. Tao din po ako. Tao? Don't make me laugh. Hindi ka kailanman babagay sa mundo namin. Makikita nyo rin po. Ano? Yayaman ka? Ikaw? Isang basurera? Hindi man ngayon. Pero balang araw. Dream on. Uy! Buo pa itong lampshade na to ah. Konting ayos lang ay maaari ko na itong ibenta. Ito talaga mga mayayamang to. Tapon agad, porket kayang bumili ng kapalit. Nakangiting sabi ni Jessica habang inilalagay sa kanyang kariton ang lampshade na nakuha sa basurahan ng isang magarang kondo. Ew! Kaya naman pala mabaho dito. Pasaring ni Mariela, isa sa mga mayayamang condo owner. Gabi ka naman, ma'am. Naligo ako bago mga lakal. Depensa ni Jessica sa sarili. Huwag mo nga akong kontrahin. At saka, huwag mo akong kausapin. Hindi ako nakikipag-usap sa mga basura. Malditang sabi na mayaman dalaga. Basurera po ako, pero hindi ako basura. Same lang yun. Bakit ba kasi hinahayaan kang manguhan ng basura dito? Alam mo, dapat isumbong kita sa admin para pagbawalan kang kumuha ng basura dito. Baka mamaya, umakyat ka pa sa mga units namin at bagnakawan mo kami. Maaaring mahirap lang ako, pero hindi naman ako masamang tao. Aalis na lang ako kung naiirita ka sa presensya ko. Mayaman ka pala, bakit pumupunta ka dito sa may basurahan? Sabi ni Jessica at itinulak na niyang kariton palayo sa basurahan ng kondo. Prestihiyoso ang gusaling iyon, pero hindi naman lahat ay matapobre tulad ni Mariela. Minsan ay may mababait din naman na nagbibigay sa kanya ng pagkain o kaya ay mga gamit na maayos pa. Matapos mga lakal ay ibinenta na ni Jessica ang mga yon sa junk shop at ang iba naman aayusin niya ay iniuuwi niya. Nang makarating sa bahay ay agad niyang nilapitan ng anak. Hi baby, namiss ka ni nanay. Mabait na bata ka ba habang wala ako? Nako, ate, iyak nang iyak yun kanina. Tapos hindi ko naman mapadede kasi ubos na yung milk powder niya. Huling diaper niya na din yung suot niya. Sagot naman ni Leia, pamangkin ito ni Jessica na napapakiusapan niyang bantay sa baby at inaabutan na lang yun ng pera kahit paano. Ha? Oo nga pala, wala nang gatas. Pasensya ka na ha. Okay lang po ate, kawawa lang kasi si Baby Jack. Oo nga, hindi bale, bibili na ako ng gatas kahit yung pinakamaliit na balot lang. Oo nga pala, heto 20 pesos lang ang maibibigay ko sa'yo ngayon. Babawi na lang ako sa susunod. Okay lang ate, pwede na yan pambili ng tinapay. Nakangiting sabi ng bata at umuwi na ito. Ang natirang 100 piso ay ibinili ni Jessica ng kalahating kilong bigas, 2 tuyo at gatas ng baby. Wala man lang siyang pambili ng diaper kaya lampin na lang muna ang gagamitin niya. Pasensya ka na baby Jack. Mahina ang kita ni nanay. Pero ang importante ay may gatas ka kahit paano. Baka bukas ay malaki-laki ang kikitain ko. Bulong niya sa sanggol habang pinadedede ito. Wala din kasi siyang breast milk dahil wala siyang sapat na pagkain. Maagang natuyo ang gatas niya. Nang mapatulog ang sanggol ay sinimulan na niyang ayusin ang sirang lampshade at iba pang mga nakuha niya sa basurahan.
Aba, abalang-abala ka dyan ah. Baka naman yumaman ka na yan. Bati ni Shaina, ang best friend ni Jessica. Andyan ka pala. Mga napulot ko ito sa basurahan dun sa may kondo. Aayusin ko ito at ibebenta. Ay, okay yan friend. Total, may pagka-artistic ka. Kapag naayos mo mga yan, ay ilagay natin online. Siguradong may bibili na mga yan. Magandang ideya yan. Kailangan ko talaga ng pera pambili ng gatas si baby eh. Yan lang naman na may tutulong ko sa'yo at alam mo namang kapos din ako. Walang problema. Malaking bagay niyan. Kinabukasan ay muling nangalakal si Jessica pero walang magbabantay sa anak niya kaya isinama niya ito. Huwag ka nang umiyak baby. Kailangan ko makarami ng kalakal ngayon para makakain naman ako ng maayos. At makabili ka na din ng gatas at diaper. Mahirap din kasing maglaban ng lampin dahil wala tayong sariling tubig. Nakikiigib lang ako sa kapitbahay ng topakin. Panay ang iyak na sanggol at tiyempong napadaan na naman ang matapobreng residente ng kondo. Ano ba yan? Nagdala ka pa na sanggol dito? Pasensya na ma'am, wala kasi ako mapag-iwanan sa baby ko. Anak-anak ka, tapos kawawa lang ang bata. Dapat sa mga katulad mo ay hindi nag-aanak. Idinadamay nyo pa sa kamalasan ninyo ang mga kawawang sanggol. Huwag niyo naman po akong husgahan. Iniwan ako ng tatay ng anak ko, kaya ako naghihirap. Hindi ako irresponsabling nanay. Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko para sa anak ko. Excuses. Tamad ka at irresponsable. Yan ang totoong dahilan kaya ka naghihirap. Hindi niyo po ako kilala kaya wala kayong karapatang sabihan ako ng irresponsableng ina. Wala kayong alam sa paghihirap ko. Hindi kita kailangang kilalanin. Alam ko ang karakas sa mga taong tulad mo, kaya hindi kayo dapat tinutulungan. Umalis ka na nga dito bago pa kita ipahuli sa guard. Bakit niyo ko ipapahuli? Wala naman akong ginagawang masama. Private property ito. Bilang isang unit owner, ayokong mabahira ng dumi at baho ang lugar namin. Malaki ang binayad ko sa condo unit ko, kaya hindi ako papayag na bumaba ang value ng lugar namin dahil sa mga basuram tulad mo. Nasaktan si Jessica sa mga sinabi na mayamang patapobre, kaya imbis makipagtalo ay umalis sa lamang siya. Mabuti na lamang at may nakuha na siyang mga itinapong kwadro at vase. Pagdating sa bahay ay agad niyang inayos ang mga kalakal, dinisenyuhan at pinaganda niya ang mga yon. Kinuhanan ni Shaina ang litrato ang mga yon at inilagay sa online marketplace. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Jessica. Naalala niya ang mga sinabi ng residente ng kondo. Bakit ba may mga taong ganun? Diyos ko, kilala mo po ang puso ko. Ipanalo mo po ako. Yakapin mo po ako at bigyan ng lakas. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Pero pagod na po ako. Umiiyak na dasal niya. Nakatulog na siya sa pag-iyak at kinabukasan ay nagising siya sa pagyugyug sa kanya ni Shaina. Gising friend! Dali! Tignan mo to! Ha? Ano yan? Nakakagulat ka naman. Nalipungatan ako sa'yo. Ang ingay mo pa. Baka magising ang baby. Pupungas-pungas sa sabi ni Jessica. Magandang balita to. Kayo bumangon ka na dyan. Ipinakita ni Shaina ang mga larawan at mensahe sa kanyang cellphone. Orders? Bulala si Jessica. Oo friend, hindi ba at ipinost ko kagabi ang mga larawan na magawa mo? Hayan, ang daming umu-order. Tamang-tama, day off ko ngayon. Sasamahan kita makipagkita sa kanila para safe ka din at hindi naman natin kilala ang mga yan. Lahad ni Shaina. Seryoso ba? May mga gustong bumili ng gawa ko? Hindi makapaniwala si Jessica sa kanyang narinig. Oo, magaling ka naman kasi Jessica. Heto, may isang gustong bumili ng lampshade na inayos at dinekorasyonan mo. Diyan lang sa may highway ito. 300 pesos ito. Ito naman isa ay yung frame ang bibilhin ng 200,000 pesos. At itong huli ay sa isang eksklusibong kondo.
Papakyawin daw niya lahat itong ng natitirang items mo. Mahabang paliwanag ni Shaina. Glamorous condo? Aba, doon niya sa condo na kinukuhanan ko ng basura. Eh di maganda, malapit lang pala. Dali na at magkayak ka na. Ayusin mo na ang mga i-deliver natin. Ako na ang magpapalit ng diaper ni baby at baka doon pa to umihi. O sige Beshi, aayusin ko na yung mga orders. Ang bilis naman sumagot ni Lord. Kagabi lang ako nagdasal, may sagot agad. Halos umabot sa tenga ang ngiti ni Jessica. Malaking halaga na para sa kanya yon dahil minsan nga ay 100 piso lang ang naiuwi niya mula sa buong araw na pangangalakal. Una nilang inihatid ang order ng lampshade at frame. Ang huling deliver nila ay sa kondo. Bakit ba hindi ka mapakali? Meron kasing matapobreng residente dyan na palagi na lamang ako nilalait. Kinakabahan ako. At baka dumating na naman at mapurnada pa itong order sa akin. Huwag mo nalang pansinin yun, Jessica. Yang mga mayayaman talaga, nasasamang ugali at hindi tao ang tingin sa mga tulad nating may hirap. Hindi naman lahat. Yung ibang ang residente dyan ay nagbibigay pa sa akin ng pagkain. Ewan ko ba ano meron sa babaeng yun at ang init ang dugo sa akin. Baka insecure sa beauty mo. Maganda ka kasi. Siya kasi ay pangit at masamang ugali. Terno, diba? Totoo naman kasi ang sinabi ni Shaina. Kahit mahirap ay napakaganda ni Jessica. Matangkad siya at palingkinitan. Makinis ang balat kahit nakabilad lagi sa araw. Maamo ang kanyang muka at nangungusap ang mga mata. Napupula at maninipis din ang mga labi niya. Hindi malayo na insecure nga sa kanya ang malditang condo resident na iyon. Huwag ka na nga maingay, Shaina. Nandito na tayo sa drop-off ng kondo. Asan na daw yung bibili? Nag-chat sa akin kanina, sabi ay pababa na daw siya. Eh bakit wala pa? Baka naman niloloko lang tayo niyan ha. Huwag ka masyadong atat, maghintay tayo. Lumipas ang 10 minuto at walang dumating na buyer. Kaya naman napagdesisyonan ni Jessica na umuwi na lamang. May kinita na din naman sila kahit papaano. Naglalakad na sila palayo nang biglang may tumawag sa kanila. Excuse me? Ikaw ba si Shaina? Ako po si Shaina at ito naman po si Jessica. Siya ang nag-aayos ng mga silang gamit. Pasensya na kayo at natagalan ako. Nasira kasing elevator kaya napilitan ako maghagdan. Okay lang po, sir. Please, don't call me sir. Ako nga pala si Anton. Pwede bang makita ang mga orders ko? Apo, heto po. Isa-isang inilabas si Jessica ang mga likha niya. Nakita naman niya sa mukha ni Anton na nagustuhan nito ang mga gawa niya. Maganda ang pagkakaayos mo sa vase ito. Classic. Bibilhin ko na lahat ng mga yan. Lahat po? Gulat na tanong ni Jessica. Magkano ba lahat ng mga yan? Itong isa po ay 300, yung isa ay 200, at ang mga ito po ay tag-100 lang po. Dinukot ni Anton ang wallet at naglabas ng 5,000 piso at iniabot yon kay Jessica. Po? Masyado po yang malaki. Hindi ko po matatanggap. Pagtanggi ng dalaga, kahit mahirap lang ay hindi siya mapagsamantala. Gusto niyang pinaghihirapan ang bawat piso na kinikita niya. It's okay. I can tell na masipag at determinado ka. Maganda din ang mga gawa mo. You deserve this. Tanggapin mo. Para na din niya sa anak mo. Ang cute-cute pa naman niya. Nakangiting sabi ni Anton. Tila nanigas sa pagkakatayo si Jessica. Natauhan na lamang siya nang sikuhin siya ni Shaina. Tanggapin mo na, friend. Huwag ka nang umarte. Sige po. Maraming salamat po. At inabot na nga ni Jessica ang pera. Nanginginig pa ang mga kamay niya dahil sa matagal na panahon ay ngayon lamang siya nakahawak ng ganong kalaking halaga. Salamat din. At kapag may mga bago ka pang gawa, ay ipadala mo agad sa akin ang pictures para makapili ako. Kinuha na ni Anton ang mga orders niya at saka bumalik sa kondo nito. Habang naglalakad naman pa uwi ang magkaibigan ay tuwang-tuwa at panay ang kwentuhan nila.
Para akong lumulutang sa alapaap sa sobrang saya. Tapusin mo agad yung mga ibang gamit na pwede mong ayusin para maibenta ulit natin. Sabi ko naman sa'yo, hindi lahat ng mayaman ay masama ang ugali. Sus, sa tingin ko ay may gusto lang sa'yong lalaking yon. Gwapo naman at mabait. Pwede na? Halakhak nito. Tumigil ka nga dyan. Kaibigan mo ko, kilala ko ang mukha mo. Akala mo ba hindi ko nakita kung gaano kalagkit ang tingin mo sa kanya? Gwapo naman talaga. Para siyang bidang lalaki sa isang pelikula na biglang lumabas ang telebisyon. Matangkad, gwapo, at may dimples pa. Pero hindi naman ako nagdedeliryo para isiping magugustuhan ako ng tulad niya. Malay mo naman. Focus na lang tayo sa pagkita ng pera, friendship. Heto ang parte mo. Hala, bakit meron ako? Ikaw ang nakaisip ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako kikita. Huwag mo na akong bigyan ng pera. Ilibre mo na lang ako ng tapsilog. Sapat na yon. Ang mabuti pa, bumili ka ng mumurahing cellphone na may internet para ikaw na mismo ang makapaglako ng mga gawa mo. Hindi naman kakasya ang perang ito. At saka sayang, pambili na lang sana ng maraming gatas at pagkain ng perang ito. Isipin mo na lang na investment yan. May second hand na cellphone naman na tag-1,000 lang. Pagtsagaan mo na lang. Ang importante ay maintindihan mo ang mga gawa mo. May punto ka naman. Tara, kumain na tayo ng tapsilog mo. At pagkatapos ay maghanap tayo ng murang cellphone. At ganun nga ang ginawa ni Jessica. Bumili siya ng murang second-hand cellphone at SIM card para makapag-internet siya. Inayos niya ang lahat ng mga kalakal at ibinenta ang mga ito. Siya na din ang direktang nagtitinda ng mga yon. Thank you po, Lord. Hindi ko akalaing kikita ako sa pagkukumpuni at pagdidisenyo ng mga silang gamit. Totoo ngang hindi ninyo kami pababayaan. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga paninda niya. Dumami ang mga customers niya at hindi nagtagal ay nagkaroon na siya ng sapat na puhunan para magkaroon ng paggawaan ng mga sarili niyang produkto. Nakalipat na din siya ng maayos sa tirahan, pati nga pwesto para sa paggawaan at tindahan ng mga produkto niya ay mayroon na din. Isang hapon na nag-aayos siya ng mga orders ay dumating si Shaina. Hala, busy ka yata, friend? Oo, ang daming orders eh. Ang taray, yayamanin ka na talaga? Hindi naman, pero aaminin ko, ang lakas talaga ng orders. Salamat sa tulong mo at sa mga rekomendasyon ni Sir Anton. Ang laking tulong talaga dahil ang dami kong customers sa mga kliyente, kamag-anak at mga kaibigan niya. Ang lakas talaga ng tama sa ni Sir Pogi, ano? Hindi naman. Mabait at matulungin lang talaga siya. We, feeling ko nga ay may gusto na kayo sa isa't isa. Tumigil ka na nga dyan, baka may makarinig sa'yo. Nakakahiya. Pero maiba ko. Mag-resign ka na sa amo mo at tulungan mo na lang ako sa negosyong ito. Seryoso ka ba dyan? Oo naman. Hindi ko na kinakaya ang lakas ng pasok ng orders. Tapos may alaga pa akong baby. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaan. At ikaw lang yon. Ay, go ako dyan, friend. Bet ko yan. Promise yan, ha? Sa Lunes, dito ka na sa akin papasok, ha? Nagulat na lang si Jessica na makitang umiiyak ang kaibigan. Oh, bakit ka umiiyak? Natutuwa lang ako, Jessica. Masaya ako para sa'yo. Dati ay halos hindi ka na kumakain, pero ngayon ito ay asinsado ka na. Deserve mo naman lahat ng ito. Mabuting tao ka at masipag pa. Kaya alam ko kahit dati pa nauunlad ka na. Salamat. May awa ang Diyos. Tininig niya ang lahat ng panalangin ko. Yun naman kasi ang perfect formula. Maraming dasal, sabay na sipag at tiyaga. Yan naman ang gusto ko sa'yo. Positibo ka at malakas ang kapit mo kay Lord. Wala naman talaga tayong ibang aasahan kung hindi yung nasa itaas at ang sarili natin. At saka, si Sir Pogi,
Nako, puro ka talaga biro. Ani ni Jessica na pilit itinatago ang nararamdamang kilig dahil ang totoo ay may pagtingin na din siya sa binata. Isang araw ay nagulat siya na makatanggap ng tawag mula kay Anton. May lakad ka ba today? Wala naman po. May order po ba kayo o ipapagawa? Wala naman. Gusto lang sana kitang yayain kumain sa labas. Po? Ako po? Bakit po? Wala naman. Gusto lang sana kitang makasama. Pero kung hindi pwede, ay okay lang naman. Ayoko makaabala sa'yo. Ayos lang naman po. Saan po ba? Doon na lang sa cafe, Hana. 2 p.m. Ayos lang ba? Sige po, pupunta ako. I'll see you. Ingat. Napakunot noo si Jessica. Hindi niya maintindihan bakit siya niyaya ni Anton pero pumunta na din siya. Nang makarating siya sa cafe Hana ay nakaupo na si Anton sa isang banda na hindi masyadong matao. Good afternoon po, sir. Magalang na bati ni Jessica. Good afternoon din. Maupo ka. What are you having? Tanong ni Anton. Kahit ano na lang po, sir. Hindi ko po alam kung ano mga tinda dito. Nahihiyang sabi ni Jessica. Masarap ang strawberry milkshake and Alfredo nila dito. Sige po. Tunog masarap nga. Nang maka-order ay hindi na lang nag-aksaya ng panahon si Anton at nagtapat na agad ito kay Jessica. Sana hindi presko ang dating ko sa'yo. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like you, Jessica. At sa ilang buwan na nagkakausap tayo, ay napalapit na ang loob ko sa'yo. Kung okay lang sana sa'yo, ay gusto kitang ligawan. Ho? Ako po? Bakit po ako? Nalaki ang mga mata ni Jessica sa narinig. Bakit naman hindi ikaw? Maganda ka, matapang at madiskarte. Napakabuti ng puso mo. You impress me. At kung papayagan mo ko, ay gusto ko sanang maging parte ng buhay mo. Pagpapatuloy ng binata. Pero mahirap lang po ako, sir. May anak pa ako. Komplikado po ang buhay ko. Ani ni Jessica. Unang-una, pwede bang wag mo na akong tawagin, sir? At wag ka na din sanang magho at po sa akin. Di pa naman ako ganun katanda. Biro ni Anton. Sorry, nasanay lang kasi ako. Ayos lang, pero magsanay ka nang tawagin ako sa pangalan ko. Paano kung sagutin mo ko? Sir pa din ba ang itatawag mo sa akin? Palabiro ka talaga. Aba, hindi yun biro. Seryoso ako sa iyo at walang problema sa akin na may anak ka na. Tatanggapin ko siya ng buong buo at handa ako magpakaama sa kanya. Pag-iisipan ko po. Take all the time you need. Di naman ako nagmamadali. Handa ako maghintay. You're worth the wait, Jessica. Salamat po, sir. Salamat, Anton. Dumating ang order nila at masaya silang kumain pagkatapos ay inihatid na ni Anton si Jessica sa bahay nito. Isang araw ay kasama niya si Shai na mag-ayos sa bagong apartment. Antaray mo talaga, Jessica. Ang ganda nitong apartment mo. Tapos binigyan mo pa ako ng pera para ako din ay makaupo ng maayos sa tirahan. Salamat ha. Emosyonal na sabi ni Shaina. Ano ka ba? Utang na loob ko sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw lang ang tumulong sa akin noong mga panahong walang-wala ako. Siyempre, beshi mo ko. Sanggang dikit tayo kahit anong mangyari. Pero teka, nagiging stable ka na sa usaping pera. E paano naman sa usaping pag-ibig? Sasagutin mo na ba si Sir Pogi? Ang totoo, mahal ko na din si Anton. Ayun naman pala, dalaga ka naman, binata siya at mahal niya ang anak mo. Ano pa bang dahilan para hindi mo siya sagutin? Nakakatakot kasi. Masyadong malayo ang agwat namin. Di naman importante yon. Sundin mo ang puso mo. Ikaw din, baka masulot pa yan sa'yo. Puro ka talaga kalokohan. Halakak ni Jessica pero napaisip din siya.
Mahal niya si Anton at hindi niya dapat hahayaang mawala ang taong ito sa buhay niya. Kaya naman kinagabihan ay sinurpresa niya ito. Pagdating ni Anton sa apartment niya ay sinalubong niya ito. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. Gutom na ako. Ipinagluto kita ng kare-kare, kaldereta at rellenong bangus. Wow! Ang dami naman. May okasyon ba? Meron. Talaga? Ano naman? Anniversary natin next year. O what? Teka, ibig sabihin ba nito ay... Oo, sinasagot na kita. Nakita ko naman lahat ng effort mo. Nakita ko na seryoso ka sa akin at mahal mo din ang anak ko. Kaya tinatanggap ko na ang pag-ibig mo. Agad na niyakap ni Anton ang dalaga. Wala nang bawian to ah. Nobya na kita? Oo, wala nang bawian. Mahal kita, Anton. At salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Kayo ni Baby Jack. At hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Araw-araw kitang bibigyan ng dahilan para maging masaya. Ang sweet mo naman. Naiyak sa tuwa si Jessica at nagyakap sila na mahigpit. Simula nga noon ay lalo namang naging maayos ang takbo ng buhay na mag-ina. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal sila at nabiyayaan ng isang baby girl. Tuloy-tuloy din ang pag-asenso ng negosyo ni Jessica. Deserve naman niya ang lahat dahil mabuti ang puso niya at may pananalig sa Diyos. Isang hapon, nagkaroon ng isang maliit na gathering ang mag-asawa sa dating condo building ni Anton. Pagpasok nila sa lobby, biglang may tumigil sa paglakad. Si Mariela. Nalaki ang mga mata nito na makita si Jessica. Elegante, maayos at may hawak sa braso ni Anton. Ikaw? Halos hindi makapaniwala si Mariela. Ngumiti si Anton. Magkakilala kayo? Tahimik si Jessica. Si Mariela ang unang nagsalita. Hindi siya dapat nandito. Hindi naman siya taga-condo dati. Namumulot lang yan ng basura dito. Bahagyang nag-iba ang timpla ng paligid. Napatingin si Anton kay Mariela, siyaka malamig na nagsalita. Mariela, hindi ka rin naman talaga residente dito. Namutla ang babae. Pinapapasok ka lang ng guard noon dahil alos araw-araw ka naghihintay sa lobby. Tahimik ang lahat. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Dugtong ni Anton. Napayuko si Mariela. Matagal mo ako sinusundan. Ilang beses na kitang tinanggihan. Sinabi ko na wala akong interes sa'yo. Saad pa ni Anton. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mariela. Dahan-dahang napatingin siya kay Jessica. At ang pinili mo? Nanginginig ang boses niya. Yung basurera? Mahigpit na hinawakan ni Anton ang kamay ni Jessica. Ang pinili ko ay isang babaeng masipag, may dignidad at may puso. At kung hindi mo alam, Mariela, mas matagumpay pa siya ngayon kaysa sa ating lahat dito. Nalaki ang mga mata ng babae. Teka, siya pa yung owner ng bagong design brand na bumili ng 2 unit sa building? Siya nga. Kalmadong sagot ni Anton. Tahimik, walang masabi si Mariela. Ang babaeng inalipusta niya noon, ang babaeng tinawag niyang basura, ang siyang palang pinili ng lalaking pinapangarap niya. Ngumiti si Jessica, hindi mapangmata, kundi panatag. Hindi lahat ng pumupunta sa basurahan ay basura. Mahinahon niyang sabi. Minsan, sila pa ang marunong pumili ng totoong mahalaga. At iniwan nila si Mariela sa lobby, mag-isa, tahimik, at ngayon ay siya ang nakakaramdam ng bigat ng pagmamataas sa dati niyang ipinukol sa iba. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.